May mga lalaking ipinanganak na parang may aninong nakadikit sa likod nila. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga desisyong ginawa nila sa dilim. Si Leandro Andro Sarmiento, 38 taong gulang, ay isa roon. Sa mundo ng Maynila na puno ng usok, busina at ingay ng mga nagmamadaling tao, kilala ang pangalang Sarmiento na parang babala. Huwag kang dadaan sa kalsadang hindi sayo, huwag kang mangangako ng hindi mo kayang tuparin, huwag kang magtatangkang manloko sa ilalim ng mata niya. Pero sa likod ng reputasyon, may isang lihim na mas mabigat kaya sa baril. Isang pangungulila. Sa pinakatahimik na oras ng madaling araw, nasa ikalawang palapag ng isang lumang bahay sa San Juan si Andro. Nakatayo sa harap ng aparador na may bakal na kandado. Hindi iyon ordinaryong aparador. May dalawang lock, may biometrics, at may isang simpleng surot na kahit ang pinakamaingat niyang tauhan ay hindi pinapahawak. Sa likod ng kandadong iyon, nakatago ang mga bagay na ayaw niyang maalala at ayaw niyang mawala. Sumingit ang mahinang katok sa pinto. "Boss!" Boses ni Milo Vergara, ang fixer niyang parang multo kong gumalaw. Laging andyan, pero bihirang maramdaman. "May update si Captain Noel. Nasa baba daw siya, saglit lang." Hindi agad sumagot si Andrew. Pinindot niya ang maliit na keypad, dahan-dahang bumukas ang kandado, at lumitaw ang isang kahong-kahoy na may kupas na velvet sa loob. Nang buksan niya, tumambad ang isang kwintas. Simple lang, maliit ang pendant, pero ang ukit sa gilid ay parang marka ng panunumpa. Sa bawat tingin niya roon, bumabalik ang mukha ni Celeste. "Boss," ulit ni Milo. Mas maingat ang tono. Parang alam niyang may iniistorbo siyang sugat. Isinara ni Andrew ang kahon. Kumislot ang panga niya. Hindi galit, kundi pagpipigil. "Papasungin." Bumaba siya sa sala. Sa mesa, may kape nang nakahanda. Si Nanay Isay Lontok, matandang tagaluto sa safe house, ang gumagawa palagi. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nangingialam. Pero sa mata niya, may pag-aalala na parang nanay na matagal nang alam ang bigat ng anak. "Leandro," bungad ni Nanay Isay, hindi boss. Siya lang ang may lakas ng loob tumawag sa kanya sa tunay niyang pangalan. "Kumain ka muna. Kahit konti, hindi ka na naman tulog." Pagkatapos, maikli niyang sagot. Pero hindi matigas ang boses. Kung may tao mang nakakatagos sa bakal niyang tono, si Nanay Isa iyon. Sa pintuan, pumasok si Captain Noel Abarquez. Pulis na may malinis na uniforme, pero ang mata ay sanay sa kalakaran ng marumi. Pagpasok pa lang, sumaludo kunwari, pero ang totoo, naglalaro ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang kahit pulis siya, sa loob ng bahay na iyon, ibang batas ang umiiral. "Boss Sarmiento," sabi ni Noel, sabay tingin kay Milo na parang nag-aabang ng signal kung ano ang pwedeng sabihin. "May narinig akong kumakalat. May bagong grupo, hindi taga rito. Parang gustong sumiksik sa mga ruta ninyo. Kung gusto nila, magpaalam sila." Malamig na sagot ni Andrew. "Hindi to palengke." "Hindi lang yun," dagdag ni Noel. "May sinisilip silang bata." Napatingin si Andrew. Hindi mo makikitang nagulat siya, pero huminto ang kamay niya sa pag-angat ng tasa. "Bata?" "May target na bata sa mga iskinita malapit sa Riles. Sabi ng informant ko, may hawak daw na ebidensya ang kamilya, kaya gustong dukutin para tumahimik." Sumingit ang mahinang boses ni Milo. Maingat pero mabilis ang utak. "Sinong gruto?" "May pangalan," sagot ni Noel. Binabaan ang boses. "Monching Ladera." Saglit na tahimik ang sala. Kahit ang electric fan ay parang lumakas ang tunog. "Ramon Ladera," bulong ni Andrew, parang lumulunok ng pait. Dating tauhan, dating kapatid sa dilim. Isa sa mga taong minsang pinahawakan niya ng trabaho at tiwala hanggang sa maging gutom sa kapangyarihan. Lumapit si Dalia Season, business manager ng mga legal nilang negosyo. Nandun pala siya sa gilid, may tablet sa kamay. Mukhang galing sa meeting. "Boss, kung Ladera yan, hindi yan basta sumisingit. May plano yan, lalo na kung bata ang usapan. Hindi niya gugustuhing mag-iwan ng saksi." Tumanggo si Andrew, nakatingin sa walang laman na bader. Sa isip niya,
Bumabalik ang ilang taon na ang nakalipas. Ang gabing pinili niyang umiwas sa isang operasyon para makauwi kay Celeste. Ang gabing hindi niya inaasahang magiging huli. Umubos si Nanay Isay, parang nagpapaalala ng presensya. Kung may batang mawawala, Leandro, kahit sino pa ang nagkasala, huwag mong hahayaang madagdagan. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang tama si Nanay Isay. May address ba? Tanong ni Andrew kay Noel. Hindi eksakto, sagot ni Noel. Pawis na ang palad. Pero malapit sa terminal, may tindera ng lugaw doon, si Lori Magsino. Sabi ng barangay, may inaalagaan siyang bata. Tomas Alvero yata ang pangalan. Narinig ni Milo ang lahat at agad kumilos. Boss, gusto mo bang magpadala tayo ng tauhan para magmasid? Tahimik lang, hindi tayo gagalaw ng walang dahilan. Magmasid, utos ni Andrew. Walang mang-aabala. Kung may gulo, tawagin niyo ako. Boss, baka delikado, singit ni Dahlia. Kung si Munching yan, uubusin niya ang kahit sinong makialam. Lalo na kung mag-iingay tayo. Umangat ang tingin ni Andrew kay Dahlia. At kahit walang sigaw, naramdaman ng lahat ang bigat. Kaya nga hindi tayo mag-iingay. Sa labas ng bahay, maagang umaga pa lang pero nagsisimula ng gumalaw ang syudad. Sa kabilang dulo ng Maynila, sa eskinita na amoy mantika at basang karton, nagising si Tommy sa tunog ng kalansing ng kaldero. Si Ate Lori Magsino, payat pero matibay ang tindig, ay nagluluto na ng lugaw. Tommy, gising na, sabi ni Ate Lori, sabay abot ng maliit na tuwalya. Maghugas ka, may pasok ka pa sa modules, baka dumaan si Teacher Marga mamaya. Kuskus ng mata si Tommy, saka umupo sa banig. Ate, may nananaginip ako, bulong niya. Ano na naman yan? Ngumiti si Ate Lori, pero pagod ang ngiti. Kung multo, huwag mo nang isipin. Hindi multo, sagot ni Tommy. Hawak ang kwintas sa leeg. Parang may taong nakatingin sa akin. Hindi ko makita mukha, pero parang nalulungkot siya. Napatingin si Ate Lori sa kwintas. Matagal na niyang nakikita iyon sa leeg ng bata, pero hindi niya kailanman tinanong ng masyado. May mga bagay na ipinagkakatiwala ng bata sa tamang oras, hindi sa pilit. Kumain ka muna, sabi ni Ate Lori, mas mahinahon. Walang makakakuha sa'yo habang nandito ako. Sa labas, dumaan si Pido Barrera, batang kalye na mahilig magbiro. Tommy, bilisan mo! May libreng pandesal si Manggardo sa kanto. Sumunod si Ani Kulala, tahimik at laging alerto. Hoy Pido, huwag kang mangingay. May mga lalaking nakatambay doon sa terminal kagabi. Hindi ko kilala. Natigilan si Tommy. Anong itsura? May tattoo sa leeg, tapos may cap na itim. Sagot ni Yani, seryoso. Parang naghahanap. Sa oras ding iyon, sa kabilang kalsada, may dalawang lalaking nakasandal sa pader. Kunwaring naninigarilyo. Tauhan ni Milo, hindi halatang armado pero sanay tumingin ng tao. Si Nito Sarabia at Tibo Laksamana, parehong tahimik, parehong may matang nagbibilang ng galaw ng tao. Yan ba? Bulong ni Nico, sabay turo sa batang may kwintas. Oo, sagot ni Tibo. Sabi ni boss, masid lang. Pero mukhang hindi lang tayo ang nakatingin. At doon, sa dulo ng eskinita, lumitaw ang isang itim na van. Dahan-dahang huminto na parang naghihintay lang ng tamang sandali. Walang plaka sa harap. Sa loob, may mga aninong gumagalaw. Sa malayo, narinig ni Tommy ang busina, ang sigaw ng vendor, ang tunog ng syudad. Pero sa dibdib niya, biglang bumigat ang hangin. Huwag kang lalayo, bilin ni Ate Lori, napansin ang pag-iba ng mukha niya. Tommy? Hindi na niya tapusin. Dahil sa pintuan ng lugawan, may dumaang lalaking hindi taga roon, nakakap na itim at sa isang mabilis na sulyap, tumama ang tingin nito sa kwintas na nasa leeg ng bata, parang nakakita ng marka. Sa parehong sandali, sa bahay sa San Juan, nakaupo si Andrew sa mesa, nakatitig sa tasa ng kape na hindi niya iniinom. Sa palad niya, naroon ang bigat ng kahong-kahoy sa isip, ang kwintas na akala niya ay nawala na sa mundo. Boss, sabi ni Milo sa telepono, boses na naging seryoso. May iba na umiikot, mukhang hindi maganda. Huminga si Andrew nang parang may dumadagdong na pintig sa tenga niya. Sundan,
Huwag kayong gagalaw. At kung may galaw, tatawag kami. Putol ni Milo. Ibinaba ni Andrew ang telepono. Tumayo siya, dahan-dahan, parang naghahanda sa bagyong matagal nang paparating. Sa mata niya, walang takot. Pero may isang bagay na matagal nang nakabaon at ngayon lang muling gumalaw. Ang pakiramdam na may inosenteng buhay na posibleng madamay. At sa pagkakataong ito, hindi niya kayang ipikit ang mata. Sa labas, unti-unting bumukas ang pinto ng itim na van at si Tommy, walang kamalay-malay sa bigat ng kwintas sa leeg niya, ay nakatayo sa harap ng lugawan, sa mismong lugar kung saan nagsisimula ang pag-ikot ng isang lihim na magbubukas ng lumang sugat ni Andrew Sarmiento. Hindi pa man tuluyang sumasara ang pinto ng itim na van, ramdam na ni Tommy ang bigat ng hangin. Parang biglang tumahimik ang paligid kahit tuloy-tuloy pa rin ang busina at sigawan sa kalsada. Nakatingin siya sa lalaking nakakap na itim na dahan-dahang bumababa at sa mata nitong parang hindi tao kung tumitig. Parang kumakalkal ng bagay na gusto niyang kunin, hindi lang basta bata. "Tommy, sa loob!" Mabilis na utos ni Ate Lori, hawak ang sandok pero parang armas kung ipangtanggol ang alaga. "Huwag kang lalapit!" Ate, bulong ni Tommy. Hinahaplos ang kwintas sa leeg niya, parang iyon na lang ang kaya niyang kapitan. Sa gilid ng eskinita, nagkatiginan sina Pido at Yani. Si Pido na palaging maingay, biglang nalunok ang biro. Si Yani naman, mas lalong tumalimang mata. "Yan yung sinabi ko," bulong ni Yani. Yung may tattoo sa leeg. Dahan-dahang sumunod ang isa pang lalaki sa likod ng unang bumaba. Mas malapad ang katawan, nakasuot ng jacket kahit mainit. Nakaangat ang manggas at may bakas ng peklat sa braso. Sa isang iglap, kumilos si Yani. Hinatak si Pido palayo. "Huwag siyang tumingin," sabi niya. "Kapag napansin nila tayo." Si Tommy," pabulong na sagot ni Pido nang hinginig ang tuhod. Sa mismong sandali ring iyon, sa kanto kung saan nakasandal sina Nico Sarabia at Tibo Laksamana, kumislot ang katawan nila. Hindi pa umaandar pero handa. Pareho silang may maliit na earpiece at sa bulsa nila ay nakaipit ang telepono. "Boss, nagsimula na," bulong ni Nico sa telepono kay Milo. "Bumaba na yung target, yung may cap, tattoo sa leeg." Sa kabilang linya, maikli ang boses ni Milo Vergara. Yung tono niya kapag alam niyang maliang ang isang segundo. "Wag muna, bantayan nyo. Kung hahawakan ng bata, saka tayo gagalaw. Dahan-dahan." Sa San Juan, hindi na umupo si Andrew matapos ibaba ang tawag. Nakasuot na siya ng iting polo, simpleng relo at wala halos palamuti. Kung hindi mo siya kilala, iisiping ordinaryong businessman. Pero ang mata niya nakatutok na sa iisang bagay. Ang posibilidad na may inosenteng buhay na mawawala sa paningin niya. Tulad ng pagkawala ni Celeste sa mga kamay ng mga taong hindi niya napigilang noon. Tumunog ang telepono niya ulit. Si Milo. "Boss," sabi ni Milo, mabilis sa mga salita pero kontrolado. "May van, 2 lalaki bumaba, mukhang kukuha." Saglit na pumikit si Andrew. Isang maikling hinga, parang pinipigil ang lumang alaala. "Nasaan kayo eksakto?" "Malapit sa terminal, sa eskinita ng lugawan ni Lori Magsino. Nandun ang bata, Tomas Alvero." "Hindi kayo gagalaw hanggat hindi nila ginagalaw ang bata," mariing sabi ni Andrew. "Pero ihanda mo ang daan, tatawid ako." "Boss, convoy na?" tanong ni Milo. "Oo," sagot ni Andrew. "At Milo, walang putok kung kaya, ayokong madamay ang mga tao." Sa eskinita, lumapit ang lalaking may cap sa lugawan. Ngumiti siya kay Ate Lori pero ang ngiti niya ay parang plastic, walang init. "Magandang umaga po ate, lugaw po, isa." "Ubos na," mabilis na sagot ni Ate Lori kahit hindi pa. Nakatayo siya sa harap ng pinto, parang pader. Ganon. Yumuko ang lalaki, kunwaring tumitingin sa kaldero pero ang mata niya dumiretso kay Tommy. "Ikaw ba si Tomas?" Napahigpit ng hawak ni Tommy ang kwintas. "Hindi po," mahinang sagot pero halatang nagsisinungaling sa takot. Sumingit si Ate Lori. "Anong kailangan niyo sa bata? Kung bibili kayo, bumili. Kung hindi, umalis na kayo." Ang isa pang lalaki sa likod, yung malapad, biglang tumawa ng mahina. Ate, relax. May kaibigan lang kaming magbibigay ng tulong. Isasama lang namin saglit.
may sponsor. Baka gusto mo rin. Hindi! Putol ni Ate Lori. Nanginginig na ang boses. Hindi ko kilala yung sponsor nyo. Sa gilid, narinig ni Teacher Marga Donato ang usapan habang papalapit dala ang brown envelope ng modules. Tumigil siya. Nagkunwaring may hinahanap sa bag, pero nakatingin na siya sa kilos ng dalawang lalaki. Ate Lori, tawag niya, kunwaring normal. Andito ba si Tommy? May ipapapirma lang. Napalingon ng lalaking may cap. Teacher? Sabi niya, parang nag-iisip. Okay. Sige ate, wag na lang. Pero, tumingin siya ulit kay Tommy. Magkikita rin tayo. At doon, parang binigyan ng signal ang kasama. Sa isang mabilis na galaw, lumapit yung malapad na lalaki at biglang hinablot ang braso ni Tommy. Ate! Sigaw ni Tommy. Sumabog ang gulo. Bitawan mo! Sigaw ni Ate Lori. Sinubukang hampasin ng sandog ang kamay ng lalaki. Pero mas malakas ito. Tinulak siya palayo. Tumama siya sa gilid ng mesa. Bumagsak ang ilang mangkok. Ma'am! Sigaw ni Teacher Marga. Lumapit para tulungan. Pero hinarang siya ng lalaking may cap. Inilabas nito ang maliit na baril. Nakatago pa rin sa katawan. Pero kita ang babala. Walang sisigaw. Malamig nitong sabi. Tahimik lang. Sa kanto, kumilos si Nico at Tibo. Hindi sila naglabas ng baril. Mabilis nilang tinawagan si Milo. Boss, hinablot na. Halos pasigaw na bulong ni Nico. Sa kabilang linya, sumagot si Milo. Kumalaw kayo, pero ingat sa bata. Nandiyan na si boss. Sa kalsada, sumingit ang tricycle ni Kuya Riggs Manansala, nakakalabas lang sa terminal. Nakita niya ang pagbubuhat kay Tommy papunta sa van. Hoy, ano yan? Bata yan! Sigaw ni Kuya Riggs. Biglang iniharang ang tricycle sa harap ng van kahit nanginginig siya. Umalis ka! Sigaw ng malapad na lalaki. Tinulak ang tricycle. Nanginginig ang manibela ni Kuya Riggs pero hindi siya umatras. Kung kukunin niyo yan, daanan niyo muna ako. Sigaw niya, pawis na pawis. Sa likod ng van, biglang may tumunog na sirena. Hindi pulis, kundi isang maliit na portable siren na inihagis ni Tibo sa kabilang kanto. Nagulat ang mga tao. May ilang vendor sumigaw. Nagkagulo ang pila ng jeep. Kasabay nun, sumulpot si Nico mula sa gilid. Mabilis na hinablot ang kamay ng malapad na lalaki na may hawak kay Tommy. Bitaw, pabulong pero matalim. Ngayon, ninong ka, singhal ng lalaki. Sinubukang suntukin si Nico. Pero hindi ordinaryong tao si Nico. Lumihis siya, sinapo ang braso at sa isang mabilis na twist, napasigaw ang lalaki sa sakit. Napaatras ito, bumitaw sandali. Sakto para makatakbo si Tommy. Ate! Sigaw ni Tommy. Tumakbo papunta kay Ate Lori na pilit tumatayo. Tommy! Dito! Iyak ni Ate Lori. Pilit siyang sinasalo. Pero si lalaking may cap, mabilis na kumilos. Sinubukan niyang habulin ng bata. Pinaas niya ang baril. Bang! Isang putok ang sumunod pero hindi galing sa kanya. Sa kabilang kalsada, dumaan ang convoy. Isang itim na SUV na huminto ng biglaan. Bumukas ang pinto at lumabas si Andrew. Hindi nagmamadali ang lakad niya, pero bawat hakbang parang may humihila ng hangin. Sa likod niya, may dalawa pang tauhang hindi kilala ng publiko, mga katawang nasanay sa gulo. Ngunit bago pa sila makalapit, itinaas ni Andrew ang kamay. Walang paputok, utos niya sa sarili niyang mga tao. Lumapit si Andrew sa lalaking may cap na ngayon ay napatigil dahil hindi niya inaasahan ang presensya ni Andrew Sarmiento sa ganitong lugar. Ladera ang nag-utos? Tanong ni Andrew. Malamig ang boses, parang hindi siya humihinga. Hindi sumagot ang lalaki. Tumitig lang, pero sa mata niya may takot na. Hindi mo kilala to, sabi ng lalaki, pilit matapang. Lumayo ka. Hindi lumayo si Andrew. Sa halip, tumingin siya kay Tommy na nasa likod ni Ate Lori. Nanginginig, hawak pa rin ang kwintas sa leeg niya. At doon, parang bumagsak na pader sa dibdib ni Andrew. Ang kwintas, ang pendant, ang ukit. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Namutna siya, hindi dahil sa baril, kundi dahil sa alaala. Yun ang kwintas na inakala niyang inilibing kasama ni Celeste. Tommy, bulong ni Andrew. Hindi niya alam kung bakit lumabas ang pangalan. Parang may bahagi sa kanya na matagal nang naghahanap. Napatingin si Tommy sa kanya.
Sa gitna ng takot, may pagkalito. Sino po kayo? Hindi sumagot si Andrew agad. Tumitig siya sa kuntas, parang sinusubukang patunayan sa sarili niyang hindi siya nababaliw. Nanginginig ang daliri niya, pero hindi niya hinawakan. Parang natatakot siyang kung hahawakan niya iyon, tuluyang magiging totoo ang lahat. Sa likod, sumigaw si Ate Lori. "Sino kayo? Bakit kayo nandito?" Bumalik ang tingin ni Andrew kay Ate Lori. Sa unang pagkakataon, may bahagyang lambot sa boses niya. "Ligtas kayo kung susunod kayo sa akin." "Hindi ko kayo kilala!" Iyak ni Ate Lori, pero hawak niya si Tommy ng mahigpit. "Baka kayo rin?" "Hindi." Putol ni Andrew at sa salitang iyon may bigat na parang panunumpa. "Hindi ako ang kukuha sa bata." Sa gilid, hinila ni Milo ang braso ng lalaking may cap, tinutukan ng tingin na walang emosyon. "Tapos na, sabihin mo kay Munching hindi siya makakakuha rito." Sinubukan pang kumawala ang lalaking may cap, pero hinigpitan ni Nico ang hawak. Sa kaguluhan, nagsitakbuhan ng ilang tao. May umiiyak na bata, may sumisigaw na vendor. Ngunit si Andrew, nanatiling nakatayo sa harap ni Tommy, parang pader na biglang tumubo sa pagitan ng bata at ng panganib. "Boss," bulong ni Milo kay Andrew, "madami pa yan, babalik sila. Kailangan nating umalis dito." Tumanggo si Andrew, pero bago siya lumingon, muling tumitig siya sa kwintas. At sa hindi niya inaasahang sandali, narinig niya ang mahinang bulong ni Tommy. Hindi para kay Andrew, kundi parang paalala sa sarili. "Sabi ni Mama, huwag ko raw to alisin kahit kailan." Parang may kumurot sa dibdib ni Andrew sa salitang mama. Dahil kung kwintas ni Celeste iyon, sino ang mama ng bata? At bakit nasa kanya ang huling alaala ng asawa niyang namatay? "Sumama kayo," sabi ni Andrew, mas mababa ang boses, mas seryoso. "Hindi ko kayo sasaktan, pero kung mananatili kayo dito, kukunin nila ulit ang bata." Nagkatinginan si Ate Lori at Teacher Marga. Si Teacher Marga, nanginginig pero matapang, lumapit. "Ate Lori, kung hindi tayo aalis, babalik yan. Kita mo yung baril?" Humagulgol si Ate Lori pero pinilit niyang tumanggo. "Tommy, kapit ka sa akin." Lumapit si Andrew, hindi masyadong malapit, parang nagbibigay respeto sa distansya. "Milo, ilabas ang Route B. Dalia, tawagan si Nanay Isay. Ihanda ang safe house. Walang makakaalam kung saan." Habang sinasakay sila sa SUV, dumaan sa isip ni Andrew ang imahe ng aparador na may kandado, ang kahong-kahoy, ang kwintas na nasa loob. Ngayon, may kapareho sa leeg ng isang batang halos dukutin sa eskinita. At alam niya, hindi ito simpleng rescue. Ito ay multo ng nakaraan na bumalik. Hindi para takutin siya, kundi para pilitin siyang harapin ang katotohanan na matagal niyang tinakasan. Habang umaandar ang itim na SUV palayo sa eskinita, parang hinihila ng siyudad ang ingay pabalik sa kalsada. Pero sa loob ng sasakyan, may katahimikang mabigat. Yung katahimikang may kasamang takot at tanong na walang gustong maunang magbitaw. Nakasiksik si Tommy sa tabi ni Ate Lori, kapwa nanginginig. Si Teacher Marga, nasa unahan, hawak ang envelope ng modules na parabang iyon ang magpapatunay na normal pa rin ang mundo. Sa kabilang side, si Milo nakatutok sa daan, mabilis mag-text ng mga utos. Si Andrew naman nakaupo sa dulo, nakatitig sa leeg ng bata. Hindi sa bata mismo, kundi sa kwintas na parang biglang naging buhay na alaala. "Ate, saan tayo?" Pabulong na tanong ni Tommy, halos hindi maihinga ang mga salita. "Huwag ka munang magsalita, Tommy," sagot ni Ate Lori, pilit pinapakalma ang boses kahit nangingilid na ang luha. "Basta, ligtas muna tayo." "Ligtas," ulit ni Andrew, mababa ang boses, parang sinasabi ring sa sarili. "Kung susundin niyo ang sasabihin ko." Napalingon si Teacher Marga. "Sir, ano pong pangalan niyo?" Maingat ang tanong niya, hindi mapanghusga pero hindi rin basta tiwala. Saglit na tumigil si Andrew bago sumagot. "Leandro." "Leandro," bulong ni Ate Lori, parang walang ibig sabihin sa kanya ang pangalan, pero sa tono ng lalaki may bigat. "Bakit niyo kami tinulungan?" Tumingin si Andrew kay Milo, parang nagpapahiwatig na huwag munang ilabas ang buong katotohanan. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Ate Lori. "Dahil hindi ko gusto ang kumukuha ng bata sa lansangan, kahit sino pa sila." "Pero, kilala niyo sila. Narinig ko kanina, ladera." Hindi sumagot si Andrew. Yung katahimikan niya
mas nakakatakot sa sigaw. Pagdating nila sa safe house, sinalubong sila ni Nanay Isay. May hawak na tuwalya, tubig at inhaler na hindi naman niya alam kung kailangan. Pero tila ba handa siya sa kahit anong sakuna. Sa likod niya, lumitaw si Dr. Liza Ferrer, naka-scrubs pa, halatang galing sa duty. Ano nangyari? Tanong ni Dr. Liza kay Milo, mabilis mag-scan sa mga mata, bibig at paghinga ng mga bagong dating. May sugat ba? May hinimatay? Yung bata, sabi ni Milo. Mukhang hirap huminga kanina. Tommy, tingin ka sa akin. Mahinahong utos ni Dr. Liza, lumuhod sa harap niya. Nakakahinga ka ba ng maayos? May higa ka ba? Tumanggo si Tommy, nangingilid ang luha. Minsan po, pag natatakot. Okay, hinga tayo, sabi ni Dr. Liza, sabay abot ng inhaler. 1, 2, dahan-dahan. Nanood si Andrew mula sa malayo. Kamay nakapasok sa bulsa, parang ayaw niyang lumapit at magmukhang may pakialam. Pero ang mata niya, hindi kumukurap. Hindi niya alam kung bakit, pero ang eksenang iyon, bata, inhaler, takot, parang bumibiyak sa bakal na dibdib niya. Lumapit si Nanay Isay kay Ate Lori, dahan-dahang hinawakan ng braso. Kumain ka muna, maliligo ka. Huwag kang matakot dito. Walang lalapit sa inyo. Bakit nyo kami tinutulungan? Ulit ni Ate Lori, nanginginig. Hindi namin kayo kilala. Hindi mo kailangang kaming kilala, sagot ni Nanay Isay, malambot pero matatag. Basta, buhay ang bata. Sa kabilang kwarto, dumating si Attorney Sabrina Roque, naka-blazer kahit gabi. Boss, sabi niya kay Andrew, nakalock na ang perimeter, pero kailangan nating mag-usap. Lalo na tungkol sa kwintas. Para siyang binuhusan ulit ng malamig na tubig. Hindi pa, maikling sagot ni Andrew. Hindi dito. Boss, kung konektado yan kay Celeste? Hindi dito, ulit ni Andrew mas madiin. Lumayo si Attorney Sabrina, pero bago siya tuluyang tumalikod, bumulong siya. May taong dapat mong makita, si Father Olan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Andrew. Pagkatapos masigurong tahimik ang safe house, umalis siya kasama si Milo at isang driver. Dumiretso sila sa isang lumang simbahan na halos sarado na sa oras na iyon. Sa gilid ng altar, may isang lalaking nakaputing polo, si Father Olan Reyes, nakaupo. Tila ba hinihintay siya. Alam kong darating ka, bungad ng pari, walang takot sa mafia boss na nasa harap niya. Kung alam mo edi, alam mo rin kung bakit, sagot ni Andrew. Malamig ang boses, pero may pagod. Tumingin si Father Olan sa mata niya. Dahil may kwintas na suot ang batang hindi mo kilala, at dahil si Celeste, hindi namatay na dala lang ang sakit. Humigpit ang panga ni Andrew. Anong alam mo? Huminga ng malalim ang pari. Bago mawala si Celeste, umamin siya sa akin. Hindi lahat, pero sapat na para maintindihan kong may inililihim siya sa'yo. May babae siyang tinulungan, may bata, may bagay siyang iniwan, palatandaan. Palatandaan, umusog si Andrew. Nanginginig ang kamay niya ng galit na hindi niya maintindihan kung kanino. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil takot siya, hindi sa'yo, kundi sa mundong nakapaligid sa'yo. Takot siya kapag nalaman ng mga taong kalaban mo, gagamitin nila ang bata laban sa'yo. Tahimik si Andrew. Sa loob-loob niya, parang may kutsilyong dahan-dahang pumapasok. Kung may bata ngang iniligtas si Celeste, bakit ngayon lang lumitaw sa buhay niya? At bakit sa paraan pa na halos dukutin? Paglabas nila sa simbahan, sinabi ni Milo, Boss, gusto mong paimbestigahan ko kung sino ang babae na tinutukoy? Hindi lang paimbestiga, sagot ni Andrew. Hanapin mo. Kinabukasan, sa safe house, nagising si Tommy na mas kalmado pero halatang takot pa rin. Sa sala, may mga bagong mukha na dumating. Hindi tao ni Andrew sa baril, kundi mga taong may koneksyon sa komunidad. Si Nena Punzalan, isang community health worker na kakilala ni Dr. Liza, may dalang gamot at maliit na pulse oximeter. Kasama niya si Manggardo Sese, matandang nag-aayos ng mga lumang record at papel sa barangay, yung tipong taong kabisado ang mga pangalang nawawala sa listahan. At nandoon din si Baste Ulanday,
Isang binatiegong dating runner sa kanto pero ngayon ay parang gustong tumino. Si Kuya Dax ang nagrekomenda sa kanya para tumulong maghatid at magbantay ng hindi halata. "Uy, bunso!" Sabi ni Baste kay Tommy. Pilit numiti para gumana ang atmosphere. Dito safe. Promise. May adobo si Nanay Isay. Solid. Napangiti si Tommy ng bahagya. Totoo? Masarap yan! Singit ni Nanay Isay mula sa kusina. Kaya kumain ka para lumakas ka. Umupo si Manggardo sa tapat ni Ate Lori at Teacher Marga. Naglatag ng ilang kopya ng lumang papeles. "Ate," sabi niya, mabagal magsalita pero malinaw. "Yung bata, may magulang ba siyang binabanggit? Pangalan? Apelido?" Nagkibit balikat si Ate Lori. Luha-luha pa rin. "Basta, iniwan siya sa akin noon. May sulat lang tapos may maliit na pambili. Sinabi lang sa akin, alagaan mo. Huwag mong ipapakita kahit kanino." "May pangalan sa sulat?" tanong ni Nena. "Maris," bulong ni Ate Lori. Parang ngayon lang ulit lumabas sa bibig niya ang pangalan. "Maris Vela. Yun ang nakasulat. Sabi niya, babalik siya kapag ligtas na." Parang may humampas na hangin sa dibdib ni Andrew na nakatanyo sa gilid, nakikinig sa bawat salita. "Maris Vela," ulit niya. Halos walang tunog. Lumapit si Milo, bulong sa kanya. "Boss, narinig ko na yung pangalan niyan noon." "Saan?" tanong ni Andrew, mabilis. "Sa lumang file ni Captain Noel," sagot ni Milo. "Yung case na tinakpan, pero tuwing tinatanong ko, iniiwasan." Parang sinadya ng tadhana, tumunog ang telepono ni Andrew. Si Captain Noel. "Boss," bungad ni Noel, parang nagmamadali. "Narinig ko, gumagalaw ka. Huwag mo nang halungkatin yung lumang bagay. Ladera lang yan. Kaya mo yan sa paraan mo." "Anong lumang bagay?" malamig na tanong ni Andrew. "Basta," sagot ni Noel. Pilit tumawa. "May mga pangalan na hindi na dapat binubuhay. Kung mahal mo pa si Celeste," bumigat ang tingin ni Andrew. "Huwag mong banggitin ang pangalan niya sa bibig mo." Sandaling katahimikan sa linya. "Boss, sinasabi ko lang, may mga taong mas mataas sa akin. Kapag gumalaw ka, madadamay ka. Madadamay tayo." "Tayo?" ngumiti si Andrew. Walang saya. "Noel, kung may tinatago ka, mas mabuting sabihin mo habang may pagkakataon ka." Bago pa makasagot si Noel, binabanan ni Andrew ang tawag. Sa kabilang panig ng lungsod, habang abala ang safe house sa pag-aalaga kay Tommy, gumagalaw din ang mga kalaban. Si Minda Bique, nakaayos na parang social worker. Blouse na malinis, ID na peke pero mukhang tunay. Lumapit sa lugawan ni Ate Lori na iniwang magulo. Kasama niya si Joko Rementiso, gwardyang mukhang ordinaryong tanod at may hawak na sobre. Ay, kawawa naman, kunwaring malambing si Minda sa mga kapitbahay. "Narinig namin, may gulo dito kagabi. Nandito kami para tumulong. Sponsor po kami. Para kay Tommy." May isang kapitbahay na si Aling Sioni. Madaling maniwala. Lumapit. "Ay, mabuti naman. Kasi si Lori wala na. Nawala na rin." Tumanggo si Minda, pero sa loob-loob niya, masaya. "Oo nga po, kaya hahanapin namin para maihatid ang tulong." Sa kanto, si Tasha Gadi, naka-hoodie at naka-earbuds, nagsiscroll sa phone, nagpo-post ng awareness kunwari. "Missing child spotted. Reward available." Pero ang totoo, binabaliktad niya ang impormasyon para matrace kung saan tinala si Tommy. At sa isang madilim na bodega, nakaupo si Munching Ladera, nakangiting walang puso. Hanapin niyo yung kwintas. Yun ang susi. Kapag nakuha natin ang bata, mapupura natin lahat. Sa safe house, habang pinapahinga si Tommy, umakyat si Andrew sa kwarto niyang bihirang pasukin ng iba. Binuksan niya ang aparadro na may bakal na kandado. Sa loob, hindi lang kahon ng kwintas ang naroon. May lumang notebook din, kulay brown, sulat ng kamay ni Celeste. Matagal lang hindi binubuksan iyon. Parang kasalanan ang paghawak sa huling iniwan ng patay. Pero ngayon, wala na siyang takas. Dahan-dahan niyang binuklat ang notebook. Mga pahina ng pangungulila, dasal at takot.
hanggang sa may isang entry na tumama sa kanya na parang martilyo. Kung sakaling may mangyari sa akin, may bata akong gustong mabuhay. Ang kwintas na binigay mo sa akin, Andro, iniwan ko bilang palatandaan. Kapag nakita mo ito sa leeg ng batang iton, alam mong hindi ka na pwedeng tumalikod. Hindi aksidente ang lahat. May mga taong papatay para manatiling tahimik ang mundo mo. Napatigil ang hininga ni Andro. Parang biglang lumiit ang kwarto. Parang narinig niya ang boses ni Celeste sa pagitan ng mga salita at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may tumulo sa gilid ng mata niya. Hindi luha ng takot, kundi luha ng pagsisisi. Lumabas siya ng kwarto, bitbit ang notebook. At sa sala, nakita niya si Tommy na natutulog sa sofa, mahigpit ang hawak sa kwintas. Tumingin si Andro kay Milo. Boses na halos pabulong pero may bigat ng digmakan. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Celeste. Tumanggo si Milo, seryoso. At kung totoo yung sulat, boss, ibig sabihin may kasabwat sa loob. May taong pinagkatiwalaan natin. Dahan-dahang bumaling si Andro sa bintana. Sa labas na tila normal pa rin ang Maynila. Pero sa loob niya, may bagyong nagsisimula. Simula ngayon, sabi niya, malamig na ulit ang boses pero mas matalim. Hindi na lang to laban para sa teritoryo. Laban to para sa katotohanan at para sa batang suot ang palatandaan ng asawa o. Hindi na bumalik sa dati ang hangin sa safe house matapos basahin ni Andro ang notebook ni Celeste. Kahit umaga na at amoy adobo na ang kusina, may bigat pa ring nakasabit sa bawat sulok. Parang may multong nakikinig sa bawat paghinga. Nakatayo si Andro sa bintana. Hawak ang brown na notebook na parang ebidensya ng isang krimeng matagal nang nakalibing. Sa sala, mahimbing na natutulog si Tommy. Pero kahit sa tulog, mahimpit ang kapit niya sa kwintas. Parang natatakot siyang kapag binitiwan, mawawala ang taning koneksyon niya sa mama na hindi na bumalik. Lumapit si Milo, bitbit ang telepono at isang maliit na folder. Boss, may galaw sa kabila. May post na kumakalat. Missing child spotted. Malamang si Tasha Gadi yan. Bilis nila. Mababang sagot ni Andro. Ibig sabihin, hindi lang sila naghahanap, nag-aabang sila sa pagkakamali natin. Sumingit si Ate Sabrina, hawak ang laptop, buhok na nakapunod, mata na puyat. At mas masama, may mga pangalan sa lumang file ni Captain Noel na lumalabas kapag hinukay. Pero kailangan natin ng mas matibay na hawak bago tayo sumugod. Hindi ako susugod ng walang hawak, sagot ni Andro, pero ang boses niya ay hindi lang galit. May takot din. Yung takot na baka sa oras na gumalaw siya, madamay si Tommy at lahat ng taong nagtiwala sa kanya, kabilang si Ate Lori at Teacher Marga. Sa kusina, si Nanay Isay naglalagay ng kanin sa plato. Mag-usap kayo ng mahina, paalala niya. Hindi umaangat ang boses. Baka magising ang bata. Hindi siya dapat madinig yung salitang patayan. Tumanggo si Andro, pero sa dibdib niya kumakaskas ang salitang iyon. Patayan. Dugo. Lahat ng bagay na nakasanayan niya noon, pero ngayon parang lumalaban ang konsensya niya dahil may batang nasa gitna. Dumating si Dahlia Season, dala ang listahan ng mga ruta at pangalan ng mga safe na taong pwedeng pagtiwalaan. Boss, kailangan nating ilipat si Ate Lori at Teacher Marga. Pag nanatili sila dito, mahahanap sila. Kahit hindi nila alam ang location natin, pwedeng gamitin silang pain. Napatidig si Ate Lori na nakaupo sa isang silya. Nangingitim pa ang pasa sa braso mula sa pagtulak kagabi. Pain? Ulit niya, halos pabulong. Ganito pala ang mundo nyo. Ginagamit ang tao. Hindi sumagot si Andro agad. Lumapit si Dr. Liza na kakapasok lang mula sa pag-check kay Tommy. Boss, stable ang bata, pero madali siyang matrigger. Kailangan ng tahimik na lugar. At may mga bagay siyang dapat malaman sa tamang panahon. Huwag natin siyang gugunain sa takot. Hindi ko siya gugunain, sagot ni Andro, at sa unang pagkakataon, may determinasyon sa tono na hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa proteksyon. Biglang sumulpot si Kuya Dax Sarmiento, pinsan ni Andro, ang lalaking matagal nang lumayo sa sindikato. Nakasimpleng polo, may alikabok pa sa sapatos, galing sa construction site. Pagpasok niya, diretso ang tingin kay Andro. Hindi na ba pwedeng iwasan to? Tanong ni Dax, walang paligoy. Kung kaya, iwasan. Pero hinabol nila ang bata. At sumulyap si Andro sa kwintas. May connection to kay Celeste. Nabuntong hininga si Dax.
Kaya nandito ako. Kung gusto mong iligtas yan at lumayo sa gulo, tutulungan ita sa legal na paraan. May dorm ako na pwedeng pagtaguan. Si Miss Carla Umali ang caretaker. Tahimik doon. Tumango si Dahlia. Yan ang sinasabi ko, boss. Gamitin natin ang mga legal na ruta. Lilipat natin sila sa dorm ni Miss Carla. Kung kailangan, gawin mo kang normal, parang evacuation. Sa kabilang sulok, si Baste Olanda ay nakatayo, hawak ang helmet niya. Boss, kung kailangan nyo ng tao sa labas na hindi halatang tauhan nyo, ako. Kilala ko mga eskinita. Alam ko saan dumadaan ang mga yan. Tinitigan siya ni Andrew. Baste, gusto mong tumino, di ba? O boss, diretsong sagot ni Baste. Ayoko nang tumakbo-takbo para sa mga taong walang puso. Gusto ko, kahit isang beses, gumawa ng tama. Nagkatiginan sina Milo at Attorney Sabrina. Alam nila, ang pagdadagdag ng tao sa operasyon ay dagdag risk. Pero ang ganitong tao, yung may alam sa kanto, minsan siya ang susi para makaiwas sa bitag. Habang nag-aayos sila ng plano, hindi nila napapansin na sa mismong loob ng organisasyon ni Andrew may kumakaluskos na pagtataksil. Sa isang tagong bodega ng trucking company, nakaupo si Ruel Panganiban, armorer, tagapamahala ng armas, taong mukhang loyal pero laging gutom sa pera. Katabi niya si Gavino Vince Lontok, matagal ng enforcer ni Andrew, ang lalaking naniniwalang ang kahinaan ay kamatayan. Boss is changing. Bulong ni Vince, pinatapik ang mesa. Hindi ko gusto. Bata, safe house, scholarship, ano na to, charity? Ngumiti si Ruel, inilabas ang telepono. May kapalit naman ng kabaitan, Vince. Kapag bumagsak si boss, may papalit. At alam mo kung sinong gustong pumalit. Moncheng, sabi ni Vince, parang lason sa dila niya. Tumango si Ruel, at malaki nga ang bayad. Isang info lang kung saan lilipat yung bata. Isang oras, tapos na. Hindi agad sumagot si Vince, pero sa mata niya, may alinlangan. Matagal siyang naging kamay ni Andrew sa mga maruruming trabaho, pero hindi niya may kakaila. Sa mga huling taon, bumabagal ang utos ni Andrew, parang may konsensya na lumilitaw. At para kay Vince, ang konsensya ay pwedeng pumatay sa lahat. Sa labas naman, gumagalaw si Monching Ladera na parang ahas na dumadanti sa lupa. Sa lumang warehouse, nakaupo siya kasama si Brent Kagoiwa at si Minda Bike. Sa screen, pinapakita ni Tasha Gadi ang mapa ng mga posibleng ruta. Hindi na sila babalik sa lugawan, sabi ni Tasha, mabilis ang daliri. Pero may post akong missing child na pinakalat. Kapag may taong makakita, magme-message. Kahit anong maliit na clue, makukuha natin. Paano kung hindi sila magkamali? Tanong ni Brent. Ngumiti si Moncheng. Lahat nagkakamali, lalo na kapag may bata. Kapag umiiyak yan, may lalabas na totoo sa mga mata. At kapag lumabas, dun natin sila tatamaan. Boss, singit ni Minda, kunwaring mahinahon. Pwede akong magpakitang charity worker sa mga dorm. Kung dun nila ililipat, makakausap ko si Ate Lori. Madali silang lambingin. Gawin mo, sagot ni Moncheng. At kung kailangan, gamitin mo ang mga inosente. Hindi tayo pwedeng matalo sa isang kwintas. Samantala, sa safe house, dumating ang oras ng paglilipat. Maingat na ibinili ni Dr. Liza kay Tommy ang paghinga. Tommy, sabi niya, nakangiti kahit seryoso. Kapag natakot ka, tandaan mo ang hininga. Hinga sa ilong, labas sa bibig. Ako ang gagabay. Tumango si Tommy, pero tumingin siya ay Andrew parang may katanungan sa mata. Kuya, bakit nila ako gusto? Napahinto si Andrew. Unang beses tinawag siya ng bata na kuya. Hindi sir, hindi mister. Kuya. Parang binigyan siya ng pagkakataong maging tao. Hinihintay natin ang tamang sagot. Maingat na sabi ni Andrew, pero hindi ko hahayaang kunin kanila. Sumingit si Ate Lori. Mahina ang boses. Leandro, kung may masamang mangyari sa akin, huwag mong pababayaan to. Kahit galit ako sa mundo mo, alam kong hindi katulad nila. Hindi sumagot si Andrew, pero tumango siya at ang pagtanggo niya parang kasunduan na mas malalim kaysa anumang kontrata. Lumipat sila sa isang sasakyan na hindi halatang convoy, isang ordinaryong van na may sticker ng plumbing services. Si Dax ang nagdadrive sa unahan sa isa pang sasakyan, parang normal na pamilya. Si Basten asa motor, laging nauuna, tumitingin sa mga kanto kung may sumusunod. Si Milo nasa likod,
nakabantay sa phone, handang magpalit ng ruta. Si Teacher Marga hawak ang envelope, pilit pinapakalma ang sarili. Habang nag-aandar sila, nakita ni Baste sa side mirror na isang itim na kotse na tila paulit-ulit na sumusunod sa distansya. "Boss, Bulong niya sa earpiece. May tail tayo. Hindi ko sigurado kung sino pero pareho ng galaw kanina. Nagpalit si Milo ng utos. Route B, right turn sa sunod. Huwag biglang magpreno. Sa loob ng van, napahigpit ang kapit ni Tommy sa kwentas. Naramdaman niya ang biglang liko. Ate, natatakot ako. Kapit lang, bulong ni Ate Lori. Yakap siya. Sa kabilang kanto, may lumitaw na lalaki. Hindi nila inaasahan. Si Ruel. Nakatayo sa gilid, may hawak na phone, nakatingin sa plate. Hindi niya inangat ang kamay, pero nag-text siya ng mabilis. Confirmed. Lumiko sa Route B, papunta sa dorm area. Sa warehouse, tumunog ang phone ni Monching. Ngumiti siya ng malapad. Ayan na. Ambush? Tanong ni Brent, sabik. Umiling si Monching. Hindi agad. Gusto ko silang paglaruan. Gusto kong maramdaman ni Andrew na kahit anong bite niya, hindi siya makakatakas. Sa dorm ni Miss Carla, tahimik ang paligid. Mukhang ordinaryong building lang. May mga estudyanteng naglalakad, may laundry sa gilid. Pero sa mga mata ni Andrew, alam niyang kahit ang pinaka-ordinaryong lugar ay pwedeng maging entablado ng trahedya. Pagpasok nila, sinalubong sila ni Miss Carla Umali, babaeng nasa 30, may salamin at mukhang istrikta pero may puso. "Kuya Dax, ito ba yung sinasabi mo? Sila?" "Oo," sagot ni Dax. "Pakiayos sila sa 3rd floor, yung unit na malayo sa bintana." "Okay," sabi ni Miss Carla, sabay tingin kay Tommy. "Ikaw iho, dito ka muna. Walang mananakit sa'yo sa building ko." Ngumiti si Tommy ng kaunti. "Salamat po." Pero habang inaakyat nila ang hagdan, may isang babaeng nakaputing blouse sa lobby. Nakaupo kunwaring naghihintay, si Minda Bique. Naka-ID na foundation volunteer. Nakatungo siya sa papel, pero ang mata niya pasulyap-sulyap. At sa labas, sa ilalim ng poste ng ilaw, may lalaking naka-hoodie. Si Joko, nakamasid, parang gwardyang walang uniform. Hindi ito napansin ni Ate Lori, pero napansin ni Milo. "Boss," bulong ni Milo kay Andrew habang paakyat. "May babae sa lobby. Hindi siya taga-dorm. May aura na peke." Tumingin si Andrew, saglit lang, pero sapat para mabasa niya ang ngiti ni Minda, ngiting sanay manloko. At doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng pagpipili. Kung susugurin niya ngayon, puputok ang gulo sa loob ng dorm, madadamay ang inosente. Kung hindi niya susugurin, lulusot ang kalaban sa loob ng sistema, gagamit ng bait at papel para makalapit sa bata. Dugo o puso? Luma o bago? Sa taas, narinig niya ang mahinang ubo ni Tommy, hudyat ng takot na pilit pigilan. Huminga si Andrew, at sa huling bait ng sandali, nagdesisyon siya. "Dalia," bulong niya sa phone, "gawin mong legal ang mga bantay dito. Tawagan si Colonel Yebara Sandejas. Kung may media leak, gamitin natin ang batas laban sa kanila." "Boss, sure ka?" tanong ni Dalia. "Sure," sagot ni Andrew, matigas. "Hindi na ako babalik sa dati kung hindi kailangan. Pero kung pipilitin nila, ipapakita ko sa kanila na may ibang klaseng lakas." Sa ilalim, si Minda tumayo, kunwaring lalapit sa receptionist. Pero bago siya makagalaw, may dalawang lalaki na pumasok. Hindi tauhang ni Andrew ang itsura, kundi parang security ng building na biglang nadagdagan. Si Kuya Dax ang nag-ayos. At sa labas, sa kabilang kalsada, nag-uumpisa ng gumalaw ang itim na kotse. Dahan-dahan, parang naghahanda sa pagsabog na hindi pa nangyayari. Sa loob ng unit sa 3rd floor, pinauto ni Miss Carla sina Ate Lori at Teacher Marga. Si Tommy tumingin kay Andrew. Seryoso ang mata. "Kuya," sabi ni Tommy, mahina pero malinaw. "Pag sinabi ko sa'yo, yung tungkol sa mama ko, maniniwala ka ba?" Napatigil si Andrew. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang isasagot. Pero tumanggo siya, dahan-dahan. "Maniniwala ako at poprotektahan kita." Sa labas ng bintana, bumukas ang ulap, parang naghahanda ang langit sa ulan. At sa ilalim ng tahimik na dorm, nagkukubli ang mga taong handang gawing armas isang bata, habang si Andrew Sarmiento, unang beses sa buhay niya, ay lumalaban hindi para manalo, kundi para iligtas ang natitirang bahagi ng puso niyang minsang pinatigas ng mundo. Sa labas ng dorm, unti-unting bumigat ang ulap, at sa kalsada, parang may dalawang mundong sabay na gumagalaw. Yung mundong normal,
Mga estudyanteng nagmamadali, mga laundry na nakasampay, mga tricycle na dumadaan, at yung mundong hindi nakikita ng karamihan, kung saan ang bawat galaw ay may katumbas na buhay o kamatayan. Sa third floor, nakaupo si Tommy sa gilid ng kama. Hawak ang kwintas, nakatingin kay Andrew na parang naghihintay ng pahintulot. Kuya, Ulit ni Tommy, mahina pero matapang. Pag sinabi ko sa'yo, yung tungkol sa mama ko, maniniwala ka ba? Hindi na umiiwas ang tingin ni Andrew ngayon. Ang dati niyang depensa, katahimikan, lamig, distansya, ay parang hindi na uubra sa batang to na may dalang palatandaan ng asawa niyang patay. Sabihin mo, sagot niya, dito ka lang. Walang makakarinig na hindi dapat. Si Ate Lori, nakatayo sa tabi ng pinto, nanginginig ang kamay. Tommy, dahan-dahan. Huminga si Tommy, gaya ng itinuro ni Dr. Liza. Hinga sa ilong, labas sa bibig. Sabi ni Mama, si Marisvela, hindi daw siya pwedeng bumalik agad kasi may mga taong masama. Tapos, may isang tita, si Tita Celeste. Siya daw yung tumulong sa amin. Parang may kumislap na kidlat sa dibdib ni Andrew. Tita Celeste. Ulit niya, halos pabulong. Tumanggo si Tommy. Sabi ni Mama, mabait si Tita Celeste. Pero natatakot siya. Kasi pag nalaman daw ng mga lalaki, kukunin daw ako o papatayin daw si Mama. Anong mga lalaki? Tanong ni Andrew. Kontrolado ang boses, pero sa loob niya, sumisigaw ang dugo. Hindi ko alam, sagot ni Tommy, luha-luha. Bata lang ako noon, pero may isang beses, narinig ko si Mama umiiyak. Sabi niya, Noel, tama na. Tapos, may pangalan pa, Monching o Ramon. Napatigil si Milo sa tabi ng pinto. Hindi siya pumasok kanina para bigyan ng privacy, pero mayon, napasinghap siya. Boss, hindi na kailangan ni Andrew ng paliwanag. Parang pinagtagpi-tagpi ng mga salita ni Tommy ang mga piraso ng notebook ni Celeste, ang babala ni Father Olan at ang kaba sa boses ni Captain Noel sa telepono. Okay, sabi ni Andrew kay Tommy, mahinahon. Hindi mo kasalanan yan. At salamat kasi sinabi mo. Sa labas, sa lobby, gumagalaw si Minda Bikea parang walang kinalaman sa gulo. Nakangiti siya sa receptionist, hawak ang clipboard. Ma'am, pakisabi lang po kay Ate Lori Magsino. Malumanay niyang sabi, may tulong po kaming dala galing sa foundation para kay Tommy, para sa schooling niya. Tumingin ng receptionist, nagdadalawang isip. May listahan po kayo? Opo, mabilis na sagot ni Minda, sabay abot ng papel na mukhang legal. May pirma, may seal. Ayoko lang po na mahuli kasi may schedule po kami. Sa gilid ng lobby, nakatayo ang dalawang dagdag security na pinasok ni Dax. Mukhang ordinaryong guard, pero ang mata, sanay magbasa ng kilos. Isa doon si June Ledesma, tao ni Dax sa construction. At ang isa, si Arby Sangalang, dating barangay tanod na ngayon ay underpaid pero tapat. Pareho silang nakatingin kay Minda. Ma'am, sabi ni June, maingat. May ID po kayo ulit. Ngumiti si Minda. Pero sa mata niya may irita. Nandyan na po kuya, foundation volunteer po ako. Hindi kayo nakalag sa building visitors, singit ni RB. Pasensya na po. Sa loob ng unit, nakatanggap si Dahlia ng tawag. Boss, mabilis niyang sabi sa phone kay Andrew. Nakausap ko na yung contact ni Colonel Ybarra, Sandejas. Pero kailangan ng concrete incident para gumalaw sila. Kasi kung puro mafia versus mafia lang, iiwas yan. Pero kung may child endangerment, trafficking angle at may cover-up ng pulis. Tumingin si Andrew sa notebook ni Celeste na nasa mesa. Meron. Maikling sagot niya. At kukunin natin. Sa kabilang kanto ng syudad, sa lumang bodega ni Monching, nakatitig si Ramon-Monching Ladera sa phone na may bagong message. Hindi galing kay Brent, hindi galing kay Minda, galing kay Ruel. Confirmed. Dorm area, 3rd floor, target inside. Ngumiti si Monching. Ayos, sabi niya sabay tingin kay Brent. Huwag ka munang bumaril, gusto ko malinis.
Gusto ko mabuhay ang bata para magsalita. At kapag nagsalita, alam mo na. Paano si Andro? Tanong ni Brent may gigil. Si Andro, ngumiti si Munching. Gusto kong manood ng unti-unting pagkawasak. Hindi siya papakain agad. Mas masarap pag matagal. Sa dorm, biglang umulan. Nagsimulang magtakbuhan ng mga tao papasok. Nagdulot ng gulo sa labi. Sa guluhang iyon, lumusot si Joko Rementiso sa gilid. Naka-hoodie, kunwaring tenant. Dimiretso siya sa hagdan, paakyat. Napansin ni Baste sa labas nakamotor sa tapat ang kakaibang galaw. Boss, bulong niya sa earpiece kay Milo. May umaakyat. Yung lalaki sa labas kanina. Hoodie, hindi tenant. Kumilos si Milo agad. June, RB, lock the stairwell. Huwag pasakayin yung hooded guy. Pero huli na ang ilang segundo. Nakapasok na si Joko sa pagitan ng mga basang payong at nagmamadaling estudyante. Paakyat na siya. Sa third floor, narinig ni Miss Carla ang yabag. Sino yun? Tanong niya. Agad tumingin sa CCTV monitor ng building na nasa maliit niyang office sa hallway. Sa screen, nakita niya ang lalaki. Hindi niya kilala. Nang hindi na nag-atubili, kinuha ni Miss Carla ang walkie-talkie. June, may umakyat sa third floor. I-check nyo, ngayon. Sa unit, tumayo si Andro. Milo, sabi niya, mababa ngunit matalim. May papasok. Boss, paakyat yung hoodie, sagot ni Milo sa earpiece. I'll intercept. Pero bago pa makarating si Milo, narinig nila ang malakas na katok sa pinto ng unit. Hindi katok na polite, kundi katok na may utos. Open up! Building inspection! Sigaw ng boses sa labas. Nagkatinginan si Ate Lori at Teacher Marga. Nanlaki ang mata ni Tommy. Walang gagalaw. Utos ni Andro. Sabay senyas kay Dax na nasa kabilang unit sa kabilang hallway bilang backup. Walang sisigaw. Lumapit si Andro sa peephole. Nakita niya ang hooded man, si Joko. May hawak na laminated card na kunwaring ID pero halatang peke sa mabilisang tingin. Hindi to inspection, bulong ni Andro. Ito na. Biglang sumipa si Joko sa pinto. Bumagsak ang lock. Pumasok ang malamig na hangin at amoy ulan. Sa isang iglap, kumilo si Andro. Hindi baril ang unang hinawakan niya, kundi katawan niya. Hinila niya si Tommy palayo sa pinto. Tinulak siya sa likod ng sofa, kasama si Ate Lori. Ate, yakapin mo siya. Takpan mo tenga niya, utos ni Andro. Tommy, hinga! Pabulong ni Dr. Liza na nasa kabilang room, tumatakbo papunta sa sala. Pumasok si Joko, mabilis ang mata, nakahanap agad ng target. Asan yung bata? Hindi sumugot si Andro. Sa halip, sinugod niya si Joko. Sinapo ang braso nitong may hawak na maliit na kutsilyo. Nagkagulo parang dalawang aso sa makipot na sala. Sumigaw si Teacher Marga. Tulong! Pero bago pa niya maituloy, may isa pang pinto sa hallway ang bumukas. Si Kuya Dax, kasama ang dalawang tauhan, sumugod. Si June at RB nasa likod, humahabol paakyat. Dito ka! Sigaw ni Dax, sabay hawak kay Joko sa balikat. Nagwala si Joko, sinubukang kumawala. Sa gulo, tumama ang siko niya sa mesa, tumapon ang notebook ni Celeste sa sahig, muntik nang madaplisan ng paa. Nakita ni Tommy ang notebook sa sahig at sa gitna ng takot, parang may kumislap sa isip niya. Parang kilala niya ang sulat. Kuya! Mahina niyang bulong. Hindi narinig ni Andro. Abala siya sa pagpipigil kay Joko. Hindi para patayin, kundi hindi makalapit sa bata. Sa wakas, dumating si Milo. Mabilis ang kilos at sa isang matalas na galaw na disarm si Joko. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig, kumalansing. Huwag niyong sasaktan, sigaw ni Miss Carla mula sa pinto, nanginginig pero matapang. Tatawagan ko ang pulis. Ngumiti si Milo pero seryoso. Tama, tawagan mo, ngayon. At yon ang punto ng plano ni Andro. Hindi bala, kundi batas. Sa labas ng building, narinig ang sirena ng tunay na pulis. Hindi si Katin Noel ang dumating, kundi mga tauhan ni Colonel Ybarra Sandejas na pinadalhan ni Dalian ng report. Attempted abduction, armed trespassing, possible trafficking. Sa lobby, nakita ni Minda ang pagdating ng pulis. Tumalo ng dibdib niya.
Hindi ito kasama sa plano nilang malinis. Nag-text siya kay Monching. Pulis, not Noel, iba, umalis. Pero huli na rin ng ilang segundo. Sa entrance, nakita ng isang opisyal ang peking ID niya at hinawakan siya. Ma'am, pakisama, sabi ng opisyal, malamig. Hindi niyo alam kung sino ako, sigaw ni Minda, nagwawala. Volunteer ako. Sa third floor, nakaposas na si Joko, hingal na hingal. Tumingin siya kay Andro, nanginginit. Hindi dito matatapos to, may mas malaking ulo. Lumapit si Andro, boses mababa, halos pabulong. Sabihin mo sa ulo mo, hindi na ako yung dating Andro. Takot ka sa dugo? Ngiti si Joko. Dati, ikaw ang dugo. Nanlaki ang mata ni Andro pero hindi siya pumatol. Lumayo siya, dumiretso kay Tommy. Nakayakap si Ate Lori sa bata, naninginig pa rin. Si Dr. Liza hawak ang inhaler, pinakalma siya. Okay na, hinga, dahan-dahan. Tumingin si Tommy kay Andro, luha-luha. Kuya, bakit parang kilala ko yung sulat sa notebook? Napatigil si Andro. Lumuhod siya sa harap ng bata. Unang beses ginawa niya yon nang hindi napipilitan. Dahil, mahinahon niyang sabi, sulat yan ni Celeste. Si Tita Celeste, bulong ni Tommy. Tumango si Andro. Asawa ko. Umiyak si Ate Lori, hindi na napigilan. Diyos ko, kaya pala. Sa hallway, dumating si Attorney Sabrina. Dala ang kopya ng lumong file na nakuha ni Mangardo. May pangalang Maris Vela. May incident report, may pirma ni Captain Noel na halatang tinakpan ng detalye. Boss, bulong ni Sabrina. Eto na, kung ilalabas natin to sa tamang kamay, babagsak si Noel. At si Monching, mapipilitang gumalaw sa labas. Doon natin siya mahuhuli. Sa bintana, nakita ni Andro ang ulan na bumabagsak sa ilaw ng poste. Sa labas, may mga taong nagmamadaling umuwi. Walang idea na sa loob ng dorm na ito, may isang kwintas na nagbubukas ng lumang kasalanan. Huminga si Andro at sa unang pagkakataon, malinaw ang direksyon niya. Hindi na siya tatakbo sa multo ng nakaraan. Haharapin niya ito para kay Tommy at para sa pangakong iniwan ni Celeste sa pagitan ng mga pahina. Dalia, sabi ni Andrew sa phone, matatag. Ihanda ang foundation papers. Si Tommy ilalagay natin sa proteksyon ng batas. At simula ngayon, lahat ng galaw ni Monching kukunin natin. Hindi na tayo babalik sa eskinita. Dadalhin natin to sa liwanag.